Manindog ng tanan palihog as we have our pledge to the Bible at tuta sa mensahe mga igsoon this morning. Let's prepare our hearts and our minds for the preaching of the Word of God karong kabuntagon mga kaigsunan. Okay? Atong i-recite ang atong pledge to the Bible. You look at the screen, atong dunganan, ready, go. This is my Bible. It is God's holy word. It is a lamp unto my feet and a light unto my path. It tells me who I am and what I am become and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith, I will read it, I will love it, believe its promises, and obey its commandments, and honor its principle in my life. With my Bible as my guide, I will walk by faith, not by sight. Amen. Matthew 5, verse 13. Muna nga ito ang text for today, mga kaigsunan, nga atong pagpamalandong this morning. I hope and I pray kini nga mensahe mahimong blessing sa matag usa kanato. Okay? Matthew 5 verse 13. Usa lang ka verse mga igsoon. Maybe some of us naka-memorize ani nga verse, pero doon na ni significance kini nga verse sa matag kinabuhing Kristohanon. Atong basahog dungan Matthew 5 verse 13 together. Ye are the salt of the earth, but if the salt savor wherewith shall it be salted, it is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. Magamputa, Lord God, Heavenly Father, salamat kay Ginoo sa imong pulong nga mong gibasa karon. Dalaygon ka Ginoo sa pribilehiyo nga gihatag nimo kanamo nga magkatapok ni imong mga kaanakan aron sa hatag pasidungog sa imong pangalan sa pagsimba diha kanimo. Lord, among acknowledge among mga kasing-kasing among kinabuhi nga wa jud may mahimo, Lord, kung wala ikaw. Salamat, Lord, sa imuhang walay hunong nga pagigugma kanamo. Salamat sa imong kaluoy, salamat sa grasya. Salamat, Lord, sa pag-atiman nimo kanamo tibok simana. Ganigad dining kabuntagon, among kang gidayeg, among kang gisimba, o gani, Lord, ginapangayo namo kanimo ang takos nga kasing-kasing karon kung dunay mga sala nga naa sa amo ang hunahuna kasing-kasing, Lord, pasaylo ayn taon mi, limpiyoy kami Ginoo, pinagi sa imong hamiling dugo ug himo aming angayan gayud sa imong tubangan. Kamita ang imong kubos nga alagad, Lord, dining kabuntagon, wala ko'y mahimo. Hinaot ang imong ngalan, may maisa, may mabayaw sa among taliwala. Tangtangang tanang mga garbo, tanang mga dili maayo Ginoo sa among kinabuhi. Ug amo kini gisalig kanimong tanan in Jesus name. Amen. Amen. Daghang salamat. Lingkod palihog mga igsoon. So this morning, ang atong mensahe diri nato kuhaon sa usa lamang ka verse ug usa kini ka blessing tungod kay kini identity ni sa usa ka tawo diha atubangan sa Ginoo. Usa ka tawo nga naay Ginoo, usa ka tawo nga naay Kristo o Kristohanon mga kaigsuonan. So this morning, ang atong title sa mensahe diri is Christians are called the salt of the earth. Ang Kristohanon gitawag siya nga asin gayod sa kalibutan. Asin. Amen. Og salamat ni Ginoong Jesucristo sa kaadlaw iyang gitapok ang iyang mga followers tungod kay iya kini gi-address to the 12 apostles, to the multitudes of people, the disciples, and also to the saved believers. It includes us. Amen. Are you saved? Amen? Wala ni gi-address sa mga unbelievers. Gi-address kini ni Ginoong Jesucristo sa iyang mga followers. And we are followers of Jesus Christ, mga kaigsunan. I believe this verse, it is applicable unto us. Amen? Okay, so usata nga gisangyawan, usata nga gipahimangnuan, usata nga gisultihan ani, nga maong verse, mga kaigsunan. So ingon sa maong verse, we are called to be the salt of the earth. Gitawag ta nga mga asin gayod sa kalibutan, we are called. And yet, we are also warned that if salt loses its saltiness, ingon sa Biblia, it is good for nothing. Dili lang gitawag ang believers nga asin sa kalibutan, pero giwarningan sadta mga higala nga kung ang asin mawagtangan sa iyahang kaparat. Are you listening? Kung ang asin mawagtangan sa iyang sabor, ingon sa Biblia, it is good for nothing. Wala siya'y pulos. Dili na siya mamahimong mapuslanon. Wala na siya'y gamit. Kaya nga naman, wala na, hindi siya makahatag kalami.
Kabalo man ta nga ang asin usa ni sa basic need na to sa atong mga pangluto sa atong tagsa ka panimalay. Amen. Di mo pwede nga magtula ka asukaran nimo. Sa yutang mamatay ara sa diabetes, wa gid pud tingali mo himo ni ana. Amen. So adlaw-adlaw gagamit tag asin mga igsoon ana kaimportante ang asin nga mao ning gigamit sa Ginoo nga ang magtutuo ni Kristo gitawag siya og asin sa kalibutan mga kaigsuonan. We are here as salt of the earth to be a blessing to the world mga kaigsuonan. Si Spurgeon, Charles Spurgeon, misulat siya sa iyang libro ingon niya, we are here to glorify Christ in our daily life. Gisulat na ni Charles Spurgeon sa iyang libro, niya ata diri, na ata sa kalibutan, unya giluwas ta ni Ginoong Kristo, nahimo tang Kristohanon mga kaigsunan. Ang purpose ana mga kaigsunan is to glorify Christ sa atong kinabuhi. Salamat buhi pa ta. Amen. Did you remember the message of the song sa choir? Mga kaigsunan? Nga ang angayan lamang daygon way lain ngalan sa Ginoo. Di ta pwedeng mo daig og tao, di ta pwedeng mo lift up og ngalan sa tao diri sa church sa mga kaigsunan, because the one nga deserving or deserve to be lifted up is the only name, the Lord Jesus Christ. Because His name is above all mga kaigsunan. His name is above every name. We are here as workers for Him. Workers together with Him. Nga asin man, kita man lang mga asin, mga kaigsunan, pero ingon sa Biblia, kung lang asin mawagtangan sa iyang kalami. But if the salt has become tasteless, wala siya pulos. Kung sa ingon, the last phrase among verse, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. Lisod kayong kinabuhing Kristohanon, bantayanan kayo, amen? Mag-amping ka sa imong testimony. Mag-amping ka, bisig asang dapitang dapit, kung Kristohanon ka, mag-amping ka. The way you act, the way you talk, the way you dress, daghang kaitag bantayanan, higala. Kaya nga naman, gadala man ta sa ngalan ni Ginoong si Kristo, God, Kristohanon, magunta. Sa una tingali, so pa ta sa Ginoo, wala, bisig asa na ta. Pero, naanaman tayo Ginoo, so kinahanglan pod nga, tagaan na to og importansya o pagkamahinungdanon ang kinabuhing Kristohanon. Kana bitang kinabuhi nga naay Kristo. Amen? Kana bitang kinabuhi nga giluwas ni Ginoong sa Kristo. Di na pareho sa una, mga kaigsunan, okay? So, unsa may gamit sa asin? Kung imong tanawon during the Old Testament time, bisan naman gani ang mga patriarchs na to, once nga muhalad sila unsang klase diha nga mga offerings, butangan na nilang asin. Tanawa ang Biblia diha sa may Bible nimo sa Leviticus chapter 2 verse 13. Tanaw na to diha kung unsa gisulti sa Biblia mga kaigsunan. Under the law of Moses, meat needed to be salted before it was used as an offering. Ingon sa Biblia, and every oblation of thy meat offering thou shalt season with what? Salt. O, di ba? So, masipyat sa Ginoong Jesucristo nga ang Kristohanon tawgon nga asin. Di lang ta sa asin ha, di lang sa ta masunod sa next nga mga verses kay suga naman sad na. So, another message na. So, focus ta sa asin. Ingon sa Bible, and every oblation of thy meat offering shalt thou season with salt, neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from the meat offering. With all thine offerings thou shalt offer salt. Tiya mo na. So, kadto sila si Moses, kadto sila si Abraham, kadto sa unang panahon, mapasaylo sila sa Ginoo, mahimo silang, makagit right sila sa Ginoo through offerings. Nagkaklase-klase man nga offerings during the Old Testament time. Naay burn offering, naay meat offering, naay trespass offering, so mugamit silang mga hayop. O, di ba? Nga ilang i-offer, mga kaigsunan, para nga mapasaylo sila sa Ginoo. Pero kanong panahon na, dili na mao because the last sacrifice, the Lord Jesus Christ, enough na ang dugo ni Ginoong si Kristo. We don't need nga mapatay tag baboy, mapatay tag manok na puti, kay atong ihalad para nga panalanginan ka sa Ginoo. No, wala na na. Okay? So, ang asin, tagaan itong significance aning asin, mga kaigsunan. Salt can act three things. Number one, salt can act as a preservative.
Salt can act as preservative. Maka-preserve, ang ipasabot na ko, maka-preserve, it does not make something good, but only keep something from turning bad. Pilang kilo sa asin karon? 30? 30, Brad Bern? Oh. Dito mi sa Bugo, dugay na itong panahon na, nakakita ko mga naghimog asin dito. Oh. Tubig din na sa dagat, na saktong takos gyud. Kunya, basta mainitan, pagkahapon na, ilan na lang harveston, niya asin na. Tiyaw mo na mga kaigsunan. So, nindot kayo, pero ang asin maka-preserve yun. It preserve. Kabantay batang sa una, sa probinsya, among sudan kanunay sa una, tinabal. Kailan mong tinabal? Binuro. Tinabal. Kamu mga taga-syudad, wag mo ikalibutan na. Hindi mo mangaon. Yung kanon ninyo, Jollibee man. Mga fast food. Pero kami yung taong taga-probinsya, kung di ginamos, ako di ko pa kanon ni mama ginamos, basta di mahurot ang buwad. Hutdas aning buwad bago ka magkakaon sa ginamos. Pero kamulo kang ganong mudugay ng mga pagkanauna, tungod gi-preserve sila, o sa gigamit, asin. Because salt can act as preservative. O, di ba? Oh. So, not only that, but secondly, mga kaibigan, not only salt can act as preservative, number 2, salt can act as an antiseptic. O sige po sabot, ana. It helps in killing of germs. Ay, mga germs ba? Oh, di naman ko ni kanang lamok, kanang sariya, mga germs, batagi asin, di ba? Di nakakuan diya. Oh. Di ba? So, ay mga germ, patay ang makatabang siya. Ha? Sa pagpatay sa germs, muna, nasa yung mga panahon nga manghilamos sa tag-asin. Okay? Third, mga kaigsunan, ang asin di ay, salt can act as seasoning. Di ba? Common kayo na, mga kaigsunan. It increases flavor. It increases flavor, mga kaigsunan. Seasoning. Asa mo itong asin, Brad? Ako yung gisugo ninyo nga mabutang mo kuwan sa asin ba? Naa ba? Oh, picture sa asin. Okay? So, mo ni ang tulo ka mga butang nga makita na to, unsay gamit sa asin. Una, maka-preserve. Ikaduha, it can act as antiseptic. It kills germs, mga kaigsunan. And also, salt can act as seasoning. So, ibutang na to ni sa atong Kristohanong kinabuhi, kay gitawag mo tani sa Biblia nga, kuan, salt of the earth, di ba? We are Christians, are salt of the earth, mga kaigsunan. So, maghatag-tag kalami sa kalibutan. Wa pa mo kibalong anong ang nasod na ito gi-preserve sa Ginoo? Because of God's people. Tungkol na yung mga Kristohanon. Diha ma-preserve ang nasod, ang usa ka lugar, ang pamilya, tungod kay dunay mga Kristohanon. Kaya ang Kristohanon, di magita mo sugot, di magita mag-pray. Mag-pray magitag, number 1, mag-pray ta og peace and order sa nasod. Oh, di ba? Di magita ganaha gubot. Bisag karon gubot ka sa Kongreso, gubot ka sa Senado, pero pasag dito maapil-apil ana. Amen? Ang atong buhaton, mga kaigsoon, is to pray sa atong nasod. Kay bisan pag unsaon na to, mga kaigsoon, ang nasod na to, o ang tibok kalibutan, di na gini mahimong nindot. Kay kung mahimong nindot ang tibok kalibutan, contradict sa Bible. So tinuod ng Biblia kung unsay sitwasyon karon sa kalibutan, usa na sa mga ilhanan that Jesus Christ is coming very, very soon. Hapit na siya mo balik. Muna na ay mga kalamidad, di ta mahibong aning bagyo. Pagkaluoy sa taga. Anyway, i-pray na itong mga taga Luzon. Bulan sa October hangtod November, grabing bagyo nila ning agi dito. Oh? Pasalamat nga wala may agi na to dire. Pero dito, na ay mga Kristohanon ba yan? Tingali na kay parinting na igo dito. Oh, dito malipay nga mo na hitabo nila. Taguol po na nato eh. Muna mag-pray ta, tungkol kay sila, tawusad, mga kaigsunan. Okay? So, makita na ito, mga kaigsunan, nga ang atong Ginoong Jesucristo, gigamit niya ang maong asin, sama example niya nga ang usa ka Kristohanon, makahatag siya og seasoning
sa mga katawhan. Mao na rason nga gi-preserve sa Ginoo. The people of God are supposed to have this effect on the world. Makita na to unsa may napatad sa kalibutan. Mabito na nga naay Romans 12 verse 1 and 2, naay 1 John 2:15 and 17 para nga ang Kristohanon dili mo compromise kung unsay patok sa kalibutan, kung unsay ginahimo sa kalibutan, mga kaigsunan. If you look at mga kaigsunan, here is the warning nga dapat nato sundon. Romans 12 verse 1 and 2. Okay? Para mahimo tang seasoning sa kalibutan, mga kaigsunan, what we need to do. Tanawon natong Romans 12:1. Ingon sa Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Kinsa man ni gisultihan ni mga Kristohanon. We need to present our bodies as a living sacrifice. Buti pasabot na dili ta kinahanglan mo compromise kung unsay naa sa kalibutan karon, mga kaigsoon. Unsay hilig sa kalibutan, unsay mga matawag na to kasadya o kalingawan sa kalibutan. Kinahanglan ang Kristohanon lahi gyud, mga kaigsoon. Ingon sa Biblia that ye present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. You look at verse 2. Ingon sa Biblia, mga kaigsoon, sa verse 2, and be not conformed to this world. Ang kalibutan karon is full of lustfulness. Lustful things. Grabe gyud ang influence nya kita halos tanan ta karon ga involved sa social media, right? Amen. Kay mao na maginang panahon karon. Oh, kung di ta magbantay, mga kaigsunan, kining kanang social media makapaluya sa Kristohanon. Makapalayo kung di ta magbantay kanang atong cellphone, kanang atong connection naka-attach ta sa social media, kung di ta matngon nga Kristohanon da ita, wala ta kamantay, palayo na ta sa Ginoo. Amen? Kay grabe ang influence sa social media sa kinabuhi sa tao, mga igsoon. Pingon sa Biblia, and be not conformed to this world. Warning na. Ayaw pagpasiguyon sa kalibutan. But be transformed. Kaya naman, asin baya ka? Sisuning baya ka. Amen? Gitawag ka ni Kristo, ikaw o kita mao ang asin sa kalibutan. Nya kung ang asin di na makita nga dili siya kani matawag nga di na sa makahatag og kaparat. Bawa na. Unsa ki pasabot ana? Bati na kay imong ginabuhi, bati na kay imong testimony. Kristohanon ka pero gadala kag manok para pamuang. Asa may good testimony ana? Nahimo ba kang asin ana? Mo di kay pasabot ana. Kristohanon ka, member ka sa Baptist Church, unya gasigi kag panigarilyo. Di ba? Wa man tuod ka na nigarilyo, pero na namuligya kag sigarilyo. Wa man tuod ka ga inom, pero namuligya kag ilimnon, makahubog. So paano siya mahimong asin? Kaya diha dapita ba? Pastor, wa man ko ga inom, pero namuligya kag ilimnon. Pastor, wa man ko gasugal, pero nagtanaw ka sa gasugal. Di ba? So, dili siya mahimong good testimony. Pero yung singon si Biblia, but be transformed by the renewing of your mind. Kining atong mind, man good morning, ang gitawag storage sa atong kinabuhi. Dagag yung muso diha, dili ang tanan-tanan nga mauna-una diha, godly. That's why ingon ni Apostle Paul in Colossians chapter 3 verse 2, the Bible says, set your mind, set your affections on things above. Kay kung di ta magbantay, di ta magunahunag mga langit ng butang, asa man imong unahuna? Amen? Asa man nakafocus sa imong unahuna? Kay wa man sa mga langit ng butang. Ingon sa Bible, set your affections on things above and not on things on the earth. Sumo na ingon sa Biblia diri, be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, unsa may perfect will sa Ginoo? Anyway, naabi tayo will, ha? Pero ang atong will, permissive will. Pero kung mangita kag perfect will, dili na nato, ang perfect will is Ginoo. So, unsa man ang perfect will, pastor? Just, butang to example, karon naa ka sa church. Dili na permissive will. Uy, perfect will na sa Ginoo sa imong kinabuhi nga naa ka sa church. Hello, amen? Mo na, mga kaigsunan. So, kung nagsunod ka sa kagustuhan sa Ginoo, mga kaigsoon sa imong kinabuhi, you are following the right path. Perfect will na siya, mga kaigsunan.
Okay? So, problema. Unsay problema? What happens to the salt when it loses its saltiness? Saltness, mga kaigsunan. Unsa may purpose? Unsa may sa problema niya, na may problema gikunang asin mawagtangan sa iyang kalami. Number one, it's no longer has a purpose. Kaya ang purpose sa asin, pangpalami man gyud, pangpanindot. Pero ay lang sa pasag palabihig asin kay unsa may labas na to ana? Magsakit sad. Naiuban nga himarat gi kay no? Sakit-sakit ni. Mo tong na ako'y dako kaayo to og kalabutan ang among gikaon sa una sa bukid. Nga puro parat. Mo to nga nagka kidney problem ko. So di man na ma-connect man ginagaw kung atong i-trace upon ng history sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, sa imong health. Musugod magika sa una. Ngano nangin anak ka? Di ba? So alam kay balo, nagidad ko 56 dito ko kidney stone, dito na discover. Tungod sa atong gipangkaon. Tungod sa atong gipangkaon, diha po ta magkasakit. So karon kuan naman, murag okay naman. Gipakaon na sad ko crispy pata ni Brother Bernabe gabi. Blessing ba no? 3 days ago, birthday ni Summer, gipakaon po kong litson na to, Brad. Kiniging na nga to ang unod ba. Pero gamay ra. Gabi, gi-invite ko na Brother Bernabe dinner ta, Pastor. Dito, crispy pata. Kay katong nga restaurant, wala may tinula to dito, Brad, no? Ayaw na ko invite ta dito, Brad. Pero kaon ay gamay lang. Pangpawagtang sa kamingaw ba? Di ba? Kaya last time, si Bernabe po hinungdan kanong na ospital ko. Dako kini kalabutan sa kong pagka-ospital. Sultian ta mo ha? Nag-cottage prayer may silang balay. Dito sila'y host. Unsa man nga ang gi-prepare nga pagkaon, mga saang, litson, sa patublat? Mga nukos, lambay, katong mga pasayan, paborito ba na nako? Di ba? Paborito ba na nako? Kaon sa ko eh. Pag humagkaon, sakit na ng kuntiyan eh. Di ba? Gihatod pa na ako ni si Nanay Montibon sa Cordova. Sige na, ato lang, dili lang kasakay na, gihatod ka mo sa Cordova. Wa ko kabot sa Cordova, kutob ko sa babag, di na maging magwanta yun. Ingkusis na, na lang, sakay na pag-commute na lang, di na gini magwantag yun. Sakit na gigay, di ba? Akong tiya, sakit na gigay kayo. Diretso hospital, oy. Traffic man, kay bisag 9 o'clock ng traffic, pag-abot diya sa may gasoline station, diya sa may, saan naman, GT na diya, pakpakan, si Uel, di na maging makaya, mga gasoline, gibiyaan, o kung sakyanan, oy, lakaw, kuha ko ni Barry Elvis sa motor, uli pa ko ato dire, perbalik dire sa hospital. Brad Bernabe, dako kay kalabutan na to, Brad. You see, ang atong gikaon, kung unsay mahitabo sa tong lawas, dako kay kalibutan, dako kay kalabutan kung unsay gi-take nimo. Hiligi tag fast food, kay lami man, lami na mga batanon karon, di man na sila ganahag mga nutritious, ang ilang gana, delicious man. Di ba? Di na sila maghunahunag nutritious food, kasi yung nagsakit na food. Pero encourage ako rin yung mga batan, ay mo siya ka og chicken joy, bayot kin mo na madugay. Muna daghang kay bayot karon tungod sa chicken joy. Kabantay ba ka? Daghang king bayot karon panahon na. Biblikal mo na good. Muna nga so far diri wa pa man gikoy nagitan nga nagbayot. Nga bayot, naay nagbinayot pero di man gisa bayot. Nagbinayot lang. Pero dili gid nindot, dili gid na maayo sa Kristiyano, no? Amen. Ayaw mo. Mupalit mo chicken joy, padala lang diri, ayaw nyo kanay, padala lang diri. Mga kaigsunan, what happens to the salt when it loses its saltness? Unsa man siya, wala na siya magamit sa purpose niya nga maghatag siya kalami. It no longer has a purpose. Kaya ang purpose sa Ginoo nato bilang Kristiyano is to honor God man.
How can we honor the Lord kung ang atong kinabuhing Kristohanon guba? Amen. Paano ta makahatag himaya o pagpasidungog sa Ginoo kung kita mismong Kristohanon compromiser ta? Galakaw ta sa unod o sa kalibutanong mga kahilihukan, mga kaigsunan. Amen? When the people of God become just like the world, then we lose our effectiveness. Mao ginahinungdan yun. Mawala ang atong passion sa pag-serve sa Ginoo kung ga-compromise ta sa mga kahilayan sa kalibutan. Di ta mga effective Christian. Kanang aron nga mamahimot ang efektibo nga Kristohanon, pangayuonon binan nato si Ginoo. Amen. Pangayuon na nato sa Ginoo kay grasya ra na po sa Ginoo. Dahil kung di ta mangayo ana, unsa paghitabo nga mahimot ng effective Christians? Paano ta mga efektibo ta Kristohan? Number one, kung ikaw consistent kang nangalagad sa Ginoo. Di ba? Kung ikaw bisag unsang mga obstacle sa kinabuhi sa imong kinabuhi maabot mga Kristohan, di ka mo give up. Nga naman, effective ka nga Kristohanon. Ginagamit ka sa Ginoo nga instrumento, mga kaigsunan. Pero kung dili ta effective, mga kaigsunan, ingon sa Biblia, it is good for nothing. Sama sa asin nga ilabay, tunub-tunuban, and good for nothing. Wala na. Ano naman, di naman makita si Kristo sa kinabuhi. Wala na yung passion, wala na siya interest, wala na siya deep interest. Abi mo sa mapangalagad sa Ginoo. We need passion. So, manang passion, it means deep interest. There are some Christians today, mga kaigsunan, nga di na makita sa church. You know why? Because they are not interested. Kung mawala gani ang interest na to sa pag-serve sa Ginoo, mga kaigsunan, di ka makita sa church. Amen? So, kinalanta na mangin strong ang atong interest. We need to have a deep interest, mga kaigsunan. Kay klaro baya ang gisulti ni Jesus Christ nga identity nato isip followers, ingon sa Biblia, kamo mao ang asin sa kalibutan. Kinahanglan jud nga maka-contribute ka, makahimo ka og saltiness sa mao sa imong pamilya, sa imong mga co-workers, sa school. Alam ito, ang di lang ka mo, dili kay go to the flow ka lang, kinanglan gyud nga makita kang lahi ka. Amen? Oh. Gatrabaho ka, mga kay ma-identify gyud nga lahi gyud siya gyud. Kay ganun mang di magini siya mo dawat og tagayan. Oh, di ba? Lahi gini siya gyud kay ngano mang di man siya mo lamoy mo mukaon lang lain mo hungit lang dayon mo ampo magini siya. So lahi gyud. Oh, di ba? Lahi magini siya sinuutan lagi wa magi ko kakita ani nga gajaporm ni siya. Wa magi ko kakita ani nga spaghetti ni siya. Oh, di ba? Wala mga Kristohan, mga babae. A woman must look like a woman. Ayaw, gari sa church nga nakaspagiti ka. Amen? Taas kag sayal kay okay ba lang, kanang tapad mo, natintal na. Wala katadog paminaw, kay sige lingi ni mo nga mubuan niya sayal, oh. Inana na yawa, oy, amen? Amen? Tingali wara ni mo, pero ang utok sa imong tapad, lahi na kayo. Nga naman, ang panagway ni mo, dili, nindot. So, warning ni Paul, ingon niya, abstain from all the appearance of evil. Abstain from all appearance of evil. Hinaot pa unta nga ikaw, dili ka mahimong appearance of evil. Dili ka mahimong hinungdan ba? Oh, nga ang usa ka tawo makasala tungod nimo. Okay? We are the salt of the earth when we stand as witnesses of God at all times and in all things. Mahimutang asin kung ikaw ginatestify nimo nga ikaw Kristohanon ka. Ginatestify nimo si Jesus Christ imong kinabuhi. Mahimutang gitawag asin sa kalibutan, mga kaigsunan. Sa tanang higayon, kinahanglan yun nga makita ang kalahian sa kinabuhing Kristohanon, mga kaigsunan.
Open your Bible to Colossians 4 verse 6, please. Colossians chapter 4 verse number 6. And I want everybody will read this verse, mga kaigsunan, kay kining verse nindot ni sa kaayo. And then Colossians 4 verse 6, I believe ma-reminded ta aning verse. Colossians 4 verse 6. Okay? Are you there? Nasa screen. Basasin mo Bible po. Nasa screen. Atong basahan together. Go. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Notice the word, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Amen? Ingon sa Biblia, by your words, you shall be kung man, you shall be condemned. By your words, you shall be justified. And by your words, you shall be condemned. So, magong, sabi ni mo, na ay mga tao nga nalipay tungod nindot kay kang musulti, di ba? Na ay mga tao nga na-encourage tungod kay nindot kay kang musulti. Pero na po yung tao napandol tungod sa imong sinultian. Amen ba? Hindi kalikayan, di man ta perfect good. Napaman ta sa unod, pero timan naabaya yung mga tao nga na-discourage tungod nato sa atong mga pulong. Di na ta kabantay. O sahay, okay lang nato, pero dili niya ma-take ang imong gisulti. Di niya ma-handle ba? Murag, ma-offend nun siya. Para nimo murag wala lang, pero na-offend na dahil siya. Labi na kung critical po kayong gisultian nimo, so instead nga himuon niya itong challenge, ma-offend na siya, maglagot na siya nimo. Pero sa Christian way, mga kaigisunan ko, if somebody criticize you, ayaw dahil na og-judge. Pause a while. Una-una pag-ayo. For example, giingnan ka nga, gikritika. Abi nimo ang kining criticism, dunay duha na kabutang Dunay gitawag constructive criticism, and also destructive criticism. So, unsa man yung destructive criticism? Kana bitong, gi-criticize ka, na-offend yung ka, partigin mo lagutan, mo dumot, nakasala na lang inuong ka. Distract man kagayo. Bantay lang ka ha, gingnan ko ni mong gwapo. Pero kanang constructive, kana bitong taas ka ika o pananaw ba? Wa ka na yun mo conclude, imo bitong i-prove nga di ka inana. Ano ba? I remember mga kaigisunan, that was, I think, 20, pila na ko dili katong sa basak? 23. 23 years ago. Doon ay pastor nga ingon na ako nga, unya kana si Johnny makalahutay ka nag 3 months sa ministry. Usa ka inilang pastor. Inan ko unya makalahutay ka nag 3 months sa ministry. Pag dungog la ko ana mga kaigsunan, murag nilagting akong dunggan. Pero kinibitaw na abot tay amigong tinud na anay gyud, kiingnan gid ko niya Jan. Ayaw naghimuan diyan nga kuan diyan. Himuan na take it as a challenge. Nga ma-prove nimo nga dili lang ka pang 3 months by God's grace. Nahuwasan ko Pero pagkadungogin ako atong pilmiro niya, naglagot ko Ito lugawan ng tawhan na mura magsiyay Ginoo. Mura bang nakahibaw na siya, nabasa naman niya ako kasing-kasing. Nga, pang 3 months lang. O sige, balo nga pang 4 months lang. Pero by God's grace, 23 years na tatiri. Amen? So, kung ang tao mo judge, kung imong dibdibon, apiktahan ka, O, di ba? Pero kung relax ka lang, unya, wala lagi, move on lang yun. Nana ba? Wala ka kibalo mag-iiksun nga nahimo kang strong hinon tungkol sa kritik niya nimo. Amen? Anak ng tao mo, musaway mang yun. Musaway anak ng tao So, mga kaigsunan, tama, ingon sa Biblia diri, kinahanglan, ingon sa Bible, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how you ought to answer every man. Di ba? Naragid na nato. Pero sultian ta ikaw, lahi gyud ang tinubagan sa Kristohanon sa unbeliever. Di ba no? Lahi ang tinubagan sa tao nga naay Ginoo.
Kaya nga naman, gahuna-huna man nga siya, Kristohanon siya. Anak siya si Ginoo, mga kaigsunan. Okay? So, unsa may atong buhaton karon? Ha? Sa atong kinabuhi isip Kristohanon, mga kaigsunan. Ha? In order nga mahimo tang salt of the earth, mahimong effective salt of the earth, what we need to do, mga kaigsunan? I will give you 3 things lang. Number 1, mahimo tang season with salt sa kalibutan when we stand firm in the Lord. By standing firm in the faith. By standing firm in the faith. Kada. Firm ba? Firm, firm. Firm, firm. 1 Corinthians 15:58, what was the Bible says? So naka-encouragement, isip Kristohanon, barugan ta na nga verse, 1 Corinthians 15:58. I-claim na to na. Kaya diha ka madasig. Diha ka ma-reminded kung unsa ka mahinungdanon ning taong maligon. Ingon sa Bible, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Stand firm. Standing firm in the faith. Be steadfast. Ngay bisag lisod ang panginabuhi, pero just keep on trusting the Lord lang yun. Di ka mahin-hopeless ba? Di ka mawalag paglaong Lord. Gitugot man nini mo na ako ni kining nga kahimtang, kining sitwasyon, pero kapit lang gid ko nimo Lord. Oh, di ba? Salig lang gihapon ko nimo Lord. Nagbarug ka sa imong pagtuo, mga kaigsunan, kay faith ra man gyud ang makahatag himaya sa Ginoo. The only way nga ang usa ka Kristiyano makahatag og honor pahamuot sa Ginoo, it is because of our faith in God. Without faith, it is impossible to please Him. Wala na. Oo, muna ang pagtuo importante gyud. Faith is believing. Amen? Faith is obeying. Sound. Oh, faith is believing even you do not understand. You remember Abraham? Grabe, gisuwayan sa Ginoo ang pagtuo ni Abraham. In a way, magigisunan, matag-usan na to, ginatistingan sa Ginoong faith na to. Ayaw gigingna nga wala ang atong faith dili testingan naagi ni pagsuway. Tungod dunay saying sa nagaingon, faith that is not tested cannot be trusted. So kung gitistingan sa Ginoo si Abraham, way rason nga di ta matistingan pod. Kay si Abraham gatuo man sa Ginoo, kita pod gatuo mo ta sa Ginoo, ay kung ingna exempted ka. So tanan ta naay pagsuway. Amen. Pero ginasuwayan sa Ginoo kung unsa ka matinud-anon. Hindi man pud masukod ang ato ang pagtuo kung walay pagsulay gud. Di ba? Dili mahibaw-an kung unsa ka lig-on ni siya nga building kung di maagyag linog. Dili mahibaw-an kung unsa sa kalig-on kini nga balay kung dili maagyag bagyo. Tiya mo na naman ito yung balita ito sa gabi. Batong tinuod ba ito? Mao na ba itong resulta sa pipito nga ang haligi na lang nagbarog? Tiyaw na mga igsoon. Pertiking kusuga. Signal number 5, bud. Makainom-nom ta atong audit. Nga na-stress gigo atong audit. Oy. Grabe dyan to. Daghan tong mga nang bakwit dire. Ya, kami ni Mrs. Tuwara gitaon sa babaw. Nag-observe na kumura na maging mulupad ang atop. Kinang lupad naman ang silingan. Ning naong ko yung gwanta. Si Mrs. pabilin dyan. Grabe si Mrs. Oy, bilis taas. Ari ko silong, sige kong pray, sige po, grabing stress, oy. Oh. Sa atong Christian life, mga kaigsunan, doon na po ba bagyos kinabuhi? Ako, nalipay ko, mga kaigsunan, kaya nga akong anak na si John Mark, naka-recover siya by God's grace, sa bagyos siyang kinabuhi. It's so sad, very painful, ang testing sa among family, mga kaigsunan nga nahitabo. Di gina na mamalimtan. Pero usa lang yun nga gipasalamatan sa Ginoo namo. Kaya ang Ginoo wala gid minibiya bitaw. Na-realize na mo nga naa say purpose sa tanan. Mo man importante gyud kaga nabitaw imong ma-acknowledge nga in everything God has a purpose. Good or bad nga mahiabot sa atong kinabuhi, naagi purpose ang Ginoo nga maka-amgo ka ba?
Di ba? Bugat kita sa mga family, oy. Salamat sa mga nag-pray, Jud. Di lalim itong pagsuway sa mong pamilya, oy. Ano ba? Pero akong gipasalamatan ako sa Ginoo, safe ang akong anak, buhi. Kompleto. O niya, kanang gi-provide na gid po sa Ginoo ang need. Tinuod gid ang Ginoo, amen? Gipahiluna na gid ay mga gipanggamit ang Ginoo nga mga tao. Para ma-meet ang mga panginahanglan. Anyway, ang gasto biya ato nga damage is more than 1 million. Tingali mga 1.5. Asa man tag 1.5 million, wa man ganitay 5 mil. Lisod man gani pangitaw ng 5,000. Pero nakita na mo kung giunsa sa Ginoo pagtrabaho ba. Tinuod gid ang promise sa Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Basta na lang kay trust sa Ginoo. Na-realize na mo, supposed to be si John Mark, musakay sa barko, February. Nahitabo ang aksidente, December 25. Dapat February, first time na siyang musakay sa international. Nakaschedule na, February. Yan, abtan mga problema, wag kasakay. Supposed to be, na siya barko. Ngayon sakyan. Pero katong barko ha, mga kaigisunan, kung nakahinumdum ta nga naay gipang bumbahan bita sa mga sa to. Houthi to, Virginel. Tulo to sila. Ang usa ato, mo'y barkong sakyan ni John Mark. Diba? So, sa may gipasabot ana, all things work together for good. Ay purpose ng Ginoo. At the same time, magkaigsunan, si John Mark, damon siya nangihimong na strong si Ginoo. Have you heard the way he preached? Mabless ka. Say, maminaw kasi mensahe, makaingon ko lupig ba manggus kong anak kanyo eh? Ano ba, ang Ginoo, mo trabaho yun, amen? Mo trabaho yun. Who knows? Wata kay balo, makaigsunan. Kuhaon ko sa Ginoo, ang mupuli diri si John Mark. Wata kay balo anak, nakaprogram naman na sa Ginoo yun. Amen? So, ginaplastar na sa Ginoo ang tanan. Ginaplastar na. Muna ingon ni Paul, in everything give thanks for this is the will of God. Di lang ta mo pasalamat bitaw sa blessing. Di lang ta ingon nga mabuhi tag pagpasalamat sa Ginoo sa nindot nga pangitabo sa atong ginabuhi. Amen? Di lang ka excited tang mo pasalamat in good times, in times of abundance, in times of blessings, in times of God's favor. Uy, appeal ba yan na? Ingon sa Biblia, in everything, appeal ba yan ng mga bad things, bad times, bad happenings. Pero sa tinud, nanay lang, lisod po kahit ang mulit, makalitok, uy Lord, salamat, namatyan mi. Murag di kakabuhian ang pulong ba, no? Lord, salamat, wa ko'y trabaho sa nakatuwig. Uy. What I mean, mga kaigsunan, nga sa kahimtang matag situation nga nagaabot na to, we are responsible to give thanks to God. Di ata mahimong grateful sa Ginoo. Amen? Ayaw ka-discourage sa Ginoo. Ayaw pong ikumparar ang imuhang kinabuhi sa uban. Ingon ka nga, Lord, nganong gi-bless man na mo siya, Lord, nga ako wala, gyud lagi. Gi-bless ka sa Ginoo. Oy, di lang, tingali, lahi nga, paagi nga gi-bless ka sa Ginoo. Maybe ang imuhang amiga, igsoon sa pagto, gi-bless sa Ginoo materially, pero spiritually, sick po siya. Spiritually, bankrupt po siya. Base ikaw, wala ka gi-bless sa Ginoo sa mga material ng mga butang, pero grabe gi-bless ka sa Ginoo sa relationship. Amen? Hello? Gi-bless ka sa Ginoo sa spirituhanon nga aspito, mga kaigsunan. Pabitaw na nga sa matag higayon, mga kaigsunan, ato ging bantayan, mga kaigsunan, ang Ginoo mo bless magino. Kay blesser magin ang Ginoo, pero ayaw gunahuna gyud nga ang tanang blessing nga ihatag sa Ginoo nimo nakapunting lang sa mga material nga mga butang. No. We need to realize that one of the greatest blessings in the life of a Christian is a spiritual blessing.
Kana bitaw naapa kay kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo, blessing na. Amen. Kana man kamao ka mo share sa gospel mga ka-igsoon, blessing na eh. Na kay gugma sa buluhaton, na kay gugma sa isig katawo nimo, na kay gugma sa padimalay mga igsoon, blessing na. Na kay gugma sa pagduol sa Ginoo sa pagampo, mainampuon ka, blessing na. Di ka na rabang mga butanga, di ibi na mapalit. Nan kung musalig lang ta sa ato ang kwarta, na ay mga butanga dili sagot kwarta, oy. Daghang mga tao nga mga dato pero ga problema sa relasyon. Amen. Kristohanon ka, salt of the earth ka, in the sight of the Lord, you are blessed. You need to keep on serving the Lord. Mahimot ang asin sa kalibutan by standing firm in the faith, mga igsoon. Not only that, secondly, by loving souls. Kada bitong kamao ka mo, magpakabana ka sa ibang mga unsaved loved ones. I believe all of us na ay mga unsaved loved ones. Sangyawan na to sila. Sharean na to sila na kay mga barkada sa imuhang school days. Usay mag-reunion ba mo niya, mga idaran na mo ka. Pangutanan, nakasulti ba ka anak? At taga-gospel tracks. Basahon. Hindi lang yung mong nahuna para lang si mong self-film ba? Para lang si mong kagulingon ba? Di ka magunahuna anak. Ibala sa to. Kinindumi nga kita instrumento to sa Ginoo. Kung di ta ka mo ang musulwining, maybe you can testify Jesus Christ by your own testimony. Pastor, di man ko kamaang mo share. Di mo ko kamaang musulwining, pero ang imuhang kinabuhi, testimony na kayo na. Mabito na, young people, sa atong youth department, doon na sila every Sunday afternoon, doon na discipleship program. Lipay ko na. Ipadayon ta na. Amen? Discipleship program. Ipadayon na. Kay nindot na. Damor kang mahimong strong sa Ginoo. Sa mga men, nag-discipleship kami. Pero kutob namin sa lesson 9. Pero bisan pa man naputol ang among discipleship lesson, pero mga preachers man ni sila. Amen. Kanang pag-assign ako nila, nga mag-andam sila gwali, assign sa bukid, discipleship na naoy. Kaya di, unsa may mong isulti dito kung di ka magtuon. Amen. Muingin anak na lang ka sa congregation, mga igsoon, sa di pa nato ni sugdan, ato na lang ni humanon. Uy, naunsa ka. Na mga tao nga nanginhanglag pulong sa Ginoo. Amen. Na mga tao nga kaginhanglan og spiritual blessings. I always remind sa mga preachers na to, kinahanglan jud nga ato og yung i-improve ang atong sacrifice. Nga musaka tag bukid. Di ba? Nanami every 2 months nakaset na ng schedule kasi musaka dito. Kay duha na ka pastor tagak. Preacher na lang, preacher. Kay tagak man duha ka pastor. Isudoy, ang bulaton sa bukid, wounded. Duha ka pastor gikan diri. Pero before ana, duha pa ka pastor ang miagi sa una, yabusad. Ni mapadatag ikalima. Ingon ni Brother Bernabe, mga preacher lang pastor, kay maglibog man ang yawa na kisay iyang gubon niya, kay daghan mang lahi-lahi magnaong musaka ika-Domingo. Okay, sad. Kaya ang yawa, timan-an ka sa yawa. Kini, mo ni pastor diha. Si bantay na. Kasunod Domingo, birahan ta ka. Kasunod Domingo, tintalon ta ka. Kasunod Domingo, gubon ta ka. Pagkasunod Domingo, lahi magnaong isa ka. Ato nang nahimo 1 year, more than 1 year. Di ba no? More than a year. Karon back to the basic, balik sa ta. Di ba? Lipay ba isa ng mga igsoon dito sa bukid no, nga lahig naong nga makita nila dito? Kabalo mo nga no, pulan sana sila kung permanente. Karon si Brother Nars, si Brother Eugene. First time si Brother Eugene misaka dito. Yung niya pastor mangantami. Kana brad. Yan next week, lahi na pag-isa schedule next week. Ito sa akong usa ka Bible. Anyway, karong Sabado, musa kami ni Mrs. dito, human sa prayer force diri, a morning watch.
Musa kami ni Mrs. dito, kay magdala mi sa mga manapak. Kaya kamo, di mo mga og manapak. Ang kanang hatag sa katipunan ba? Dapat yung mga 5 tingali ka box sa taas. Ato nang ihatag dito para magamit sa feeding program. Kagahapon, nag-feeding sila. Excited kayo sila dito. Nagtanaw ko sa video nila. Bao, grabe ha, eh. Musa kami, by Lord willing, karong Thursday ni Mrs. Sorry. Saturday. Oh. Kanya, kami magluto para sa snacks dito sa mga bata. Amen? Kamong wa pa ka adto. Suway mo adto dito. Di magkakadto sa langit kung di ka mo kadtog baksan. Di ka kadtog sa pagdako. Kay pagsaka mo dito na spillway dito kanang gikan sa babo simbahan sa Guadalupe banya saka dito sa may baksan sa pangdako mura kag 10 na lang pliti pa langit bro no. Pitik yung tungasuna dito. Oh nya naapa sa tumoy naapag sa pamutan naapag ministry dito na extension ang katipunan. Pamutan. Oh. Ay diri sa Pikas natay bagong mission works na po, Brother Ondi. Babaw ana lanipaw. Kisa ito ipadala dito ba si Elvis tingali lanipaw ba? At anang bukid na yung mga mission work ba? Di mo na mga patakay balo no? Dili pa lang adaan ang mga preacher gihanas na. Ihanas. Nalipay ko ana. Nga natay part ba? Kamo mga preachers nga wala ka involved sa preaching. Salamat, Brother Ninyo, Bible Studies. Iya balay nag-Bible study ni Brother Ninyo sa iya subdivision ka Bible study. Buti pa sabot sa imo panimalay, mga kaigsunan kung naala tay burden, naala tay desire, manghimo din animo. Sa kaadlaw, maingon na lang ka, pastor, dili sa among compound, nag-Bible study ko. Bapit, tingninduta. Di ba? Yan na lang ministry. Asa ka mo haom. Importante ka, involve ka. Mahimo na nato, maabot na sa atong kasing-kasing mga higala, kung kita na atay gitawag, ligunta. By standing firm in the faith, ang Ginoo mo trabaho jud. Mahimo gikang asin. Not only by standing firm in the faith, but also loving souls. Number 3, by being consistent in the service of the Lord. Ang problema na to, consistency. Consistency. Kana bitang pagka-dili consistent, lahutay importante. Papangalaga sa Ginoo igsoon, lahutay baya. Kung ang kaluwasan, nga gibarugan na to, lahutay, di kita maluwas. Salamat nga ang ato ang doktrina may tungod sa salvation is not by our determination or consistency. Salvation is by faith. Amen? By grace. By grace of God, mga igsoon. Pero ang pagpangalagad, kinahanglag lahutay. Kinahanglang di ka mapulan. How many of you, karon 40 years ka na sa imong Christian life, paribo makataas ba kasi imong kamot, doon na ba dire? 40 years ka na sa imong Kristohanong kinabuhi. Doon na ba? Sis Carmen, pila ka tuig, sis? Since 1976? 1976 ka naluwas. Amen? Pila ka tuig? 48. Grabe, no? Taas-taas na yun. Maybe some of us, 30 years na ka sa imong Christian life. Kisa may 30 years rin. Below, above 30 years. Tara. Tiyam na, no? Pila edad ni mo, tay? 66. Pila ka nakatuwig sa imong Kristohanong kinabuhi? So, labaw sa katunga sa iyang edad. Nagkinabuhi siya nga Kristohanon. Nindot nindot kayo. Kisay 20 years dire, 20 years below. Sa imong Christian life, 20 years ka, 20 years. Wala. 20 years above kasi imong Christian life.
Oh, naa, dagan. Oh. 10 years above kasi imong Christian life. 10 years above. Na ba? Sige. 10 years above na. Oh, amen. Importante kay na eh. 5 years above kasi imong Kristohanon pag kinabuhi. 5 years above. Doon na. Si Geraldine. Oh, Brother Muriel. 5 years, Brad? 8 years na siya. Oh. Below 5 years. Below 5 years kasi imong Christian life. Di bebe? Kisa man? Wala. 1 year old, 2 years old, 3 years old kasi imong Christian life. Importante kay na eh. Kana bitong makahinumdum ka, kanusa ka giluwas sa Ginoo. Kanusa ka nakabatunog kaluwasan. Yan naata sa papangalagdan sa Ginoo. So atong ibutang sa atong inahuna, mga kaigsunan nga mahimutang gusto sa Ginoo mahimutang asin sa kalibutan, na mangin effective ta, mahitabo na mga kaigsunan by being consistent in the service of the Lord. We need to be consistent in the service of the Lord. Be consistent. Ayaw tuguti nga mahimo mag-off and on ta sa atong Kristohanong kinabuhi. Kaya ang Ginoo ba dili siya off and on, naghatag na itong kinabuhi. Amen? Bisag masipya ta, ang Ginoo wala mo sirado sa hangin. Bisag makasala ta, bisag mahilayo ta, wala mingon nga ikaw badlungon kay ka, half-half lang imong ginawa ron. Kung mo naghimo sa Ginoo, daghang kaing kuha na kayo ron. Daot kay nganuman katunga naman sa hangin imong mahigop. Lisod ba kayo magukod og hangin, Brother Nabi? Lisod, oy. Kana lang nga sip unon ka nga sirado, kay maglain, maginipaminaw ni mo gani, maglain, gipaminaw. Kuwang ang hangin, short ang hangin, ng imong gihigop. Nan kung ang Ginoo, inana, ikaw ha, anak taman ka, Kristohanon man ka. Oh, nganong buluyagon man ka, bebe. Pikas ilong lang ang atong ablihan? Lisod ka ayo. Okay? Salamat nga Ginoo dili ingon ana. Bisan pa man gani ang mga unbelievers, save and unsave, maka-benefits man gani sa uwan. Kung ang Ginoo dili siya maayo, makaingon siya nga, kamo mga tanang buluyagon, bagyohon ako. Tanang mga butan, ari, panalanginan. Katong kinumdum mo katong sa Israelites bitaw sa panahon ni Moses. After si Moses may kuha sa 10 Commandments dito sa Mount Sinai, pagbalik niya 40 days man to and 40 nights. Pagbalik niya, ang mga Hudiyo nagbayli-bayli na. Naghimo na sila baka nga Dios kay ilang gisimba. 40 days kadali ra sila ka nakahimog baka no nga ilang gisimba. Suko kayong Ginoo. Pagtanaw ni Moses diha, wala murag dili sila deserving nga kayo na tanan nga commandments gikan sa number 1 hangtod sa number 10 wala gisupak na. Sa may first commandment, thou shalt have no other gods before me. Naghimog ribulto. Unsay sa kalagot ni Moses kay tao lang si Moses, gihimo ni Moses gilabay niya tong tablet oy. Gilabay gipuspos to niya, di man worthy ang tao. So unsa may giingon ni Moses sa mga tao? Who is on the Lord's side? Ipapili, who is on the Lord's side? Kinsa tong mo worship sa image dito mo spikas. Pero ang kinsa nga side sa Ginoo ari spikas kuyog nako. Naglinog ba ito? Gilinog ba ito? Pero dili ang gilinog ang diri sa grupo ni Moses ang gilinog katong mga tao nga mipili nga mopadayon sa ilang pagsimba sa Dios. Miabli ba itong yuta? Pag-abli sa yuta gipanglamoy sila. Can you imagine? Nga naman, malipay ang Ginoo sa ilang gibuhat. Nga bisan pa man sa kadaghang milagro ang gipakita sa Ginoo dito pa lang sa Egypt. Saksi ang mga tao, mga kaigsunan, pero
dili consistent ang ilang pagtuo. Kanang kanang consistency importante gikay na. When we serve the Lord, we need to be consistent. Ano naman? Consistent ang Ginoo. Consistent siya. Nag-provide siya hangin, provide siya og kusog, provide siya og sakto nga panguna-huna. Ay uban nga wala sa tarong sa una-huna, patid-patid naglata. Oh, diba? So we are blessed mga kaigsunan. Doon sino nga ang atong dako kay nga responsibilidad, mao gini gusto sa Ginoo nga atong masunod. When God said, "Ye are the salt of the earth." You are the salt of the earth. Mga yuon to na sa Ginoo, Lord, timo ako nga sisuning ko sa kalibutan. Mahimo kong sisuning sa akong trabahoan, sa akong eskwelahan, sa akong workplace, wherever I go, basta na ay mga tao, hinaot Lord nga, makita nga lahi ko. Makita nga naa ka sa akong kinabuhi. Gusto ko nga mahimong asin. Dili asin nga tunob-tunoban ilabay. Dili asin nga good for nothing. Kundi asin nga useful. Effective. Blessing. Every head bow, please. Let's go to the Lord in prayer. Loving Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we thank you for your blessing. This morning, we praise your name, O God, because you are our Almighty God, our Heavenly Father. Thank you, Lord, for saving us. Thank you, Lord, for giving us the opportunity nga maka-serve kami kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, sa identity nga gihatag nimo kanamo that we are the salt of the earth. Salamat ana nga posisyon, Ginoo. And Lord, we pray nga unta dili mi mahimong good for nothing, kundi usa ka asin nga useful, magamit, mapuslan. As the piano will play softly this morning, Christians, how many of you makaingon ka, Pastor? I thank the Lord. Nagpasalamat ko sa Ginoo for saving me. I am glad I am a Christian. Will you raise your hands? Happy ka nga Kristohanon ka. Amen. God bless you. Yes, God bless you. Yes, God bless you. Yes, God. Yes, amen. God bless you. Many hands. Happy ka nga Kristohanon ka. Ka-enjoy bagyod ka sa imong pagka-Kristohanon? Or maybe ka-enjoy ka tungod kay self lamang ang you are more concerned of yourself. Kristohanon, now is the time to examine ourselves. We need to realize nga ang kabubuton sa Ginoo mahimo tang witnesses, mahimo tang salt, mahimo tang useful. Dili mawala ang saltness. Mahimo kang seasoning sa imo family, wherever. Atong pangayoon sa Ginoo, Pastor, palihog i-appeal ko sa pag-ampo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nako. Gusto ko nga malipay ang Ginoo sa akong kinabuhi. Amen. God bless you. Talk to the Lord this morning, mga kaigsunan. I encourage you to please stand to your feet and come to the front. Kneel at the altar. Humble yourself. And ask God and pray to God, Lord, make me a blessing. Amen. God bless you. They are coming. Anybody else? Just stand to your feet. Amen. Come at the altar and spend time to God in prayer. Lord, himo akong mapuslanon nga asin. I want to be a blessing. I don't want to be a curse or a salt nga mawala ang iyang kaparat. Lord, tabangi ko nga mangin effective ko sa akong Kristohano kinabuhi. Kanang kinabuhi nga makita ang Ginoo.
kanang kinabuhi nga makita nga ang Dios maugyod ang akong maalagaran. Higala dihang dapita, Ginoo ra gyud ana mulihok. What we need to do is to ask God's help. Lord, tabangi ko. Please help me, Lord. Help me. You need help to God? Ask. Pangayuha sa Ginoo. Inawad nga ang mensahe, mga igsoon, naka-realize na to bitaw. Mahinungdanon di ay ka. Ang imong kinabuhi, importante di ay isip Kristohanon. Importante ka sa pagpangalagdan, importante ka not only sa imo panimalay, but most of all, ang imong kinabuhi, importante atubangan sa Ginoo nga mga lagad. Be a salt of the earth. Amen. Thank you, Father, for giving us the opportunity to examine ourselves, Lord, kung kami naapa ba, makahatag pa ba o sabor o kalami sa kalibutan. Lord, help us. Kung wala man, Lord, kung doon na may mga kakulangan kanimo, we believe, Lord, nga ikaw, Lord, ang maghimuno. Himun ay kami, Ginoo. Tabangi mi. Nga mangin useful pagid kami. Mangin effective kami. Mahimo may blessing sa komunidad, sa pamilya, most of all, mahimo may blessing sa church. Thank you, Lord, sa imong mga katawhan karong kabuntago naman. Hinaot, Lord, nga ang mga mensahe, dili mahimong kawang, kundi matagaan na mong pagpakabana tungod kay kami imong mga katawhan. Thank you, Lord, for the reminders. Hinaot, Lord, nga sa among pagbiya sa church, pagpalauli namo sa among tag sa kapanimalay, di namo ni malimtan ang mga tambag, ang mga pagpahimangno gikan sa mga pulong. Salamat, Lord, for the time of refreshing, time, Lord, nga diin, Lord, amo kang mapasidunggan. Be glorify your name, O God. We return back to you all the glory, all the honor, and all the thanksgiving in Jesus' name. Amen.